Hello! Have a blessed day to everyone. So, welcome po the Near Vlog. So, may ikikwento po ako sa inyo dahil may masamang nangyari po sa akin nung isang araw. So, nung araw na yun ay sinabihan ako hapon, sinabihan ako ni Lola na matulog daw kasi paggabi pagod kami. Na antok kasi ano oras na matulog, umaga na matulog sa kababantay kay Lolo. So ngayon hapon sabi ni Lola na matulog daw ako. Ngayon yung igaan ko nasa taas, may hagdan yan. So siguro nakatulog ako at narinig ko yung telepono na nagri-ring. So sa pagmamadali nakabitin po ako sa hagdan kasi yung isang kamay ko nakahawak doon sa taas at nakatama sa hook. Kaya ayan, masakit. Ito po ang nangyari sa akin. Nakatuon po yan sa sa hook. Buti nga hindi matalas. Kung matalas siguro, ewan ko, baka nakasugat yan. Masakit. Namaga po. Ayan oh. Masakit talaga. No excuses din naman dito. Pag OFW, tuloy pa din ang trabaho. Wala kang magawa. Tinitiis lang kahit na masakit. Tiis lang. Minsan binubuhat pa yung si Lolo. Hindi ko maano yung kamay ko kasi masakit. May puwersa, masakit. So, nung nalaman ni ma'am na naano ako, tawang-tawa pa siya. Yung ginawa niya, binigyan niya ako ng ng jacket. Auntie, sa'yo yan. Bigay ko sa'yo. Maganda. Parang nawawala din yung sakit ng kamay ko kasi may binigay sa akin na jacket. Nilaban niya pa daw. So, nagpapasalamat po ako sa kanila kasi mababait sila. Tuloy pa din yung trabaho. So sana malagpasan natin yung lahat ng mga sakripisyo. Ma-feed off balang araw. Kahit masama dito yung pakiramdam mo, tuloy pa din yung trabaho, no excuses. So nung gabi din yun, si Lola na higa sa parang upuan niya pero bed yan. Nakatuon yung paa niya doon sa stainless na paa ng bed. Nasugatan din. Tawang-tawa siya kasi pareho daw kami na may sugat. Sa akin namaga, sa kanya may sugat. Tawang-tawa pa siya. So, ngayon, wala sila dito. Nasa hospital sila kasi dialysis. Schedule ng hemodialysis ngayon ni Lolo. So, ako lang dito at yung anak nila na isa. Kaya may time na makapag-vlog sa ngayon sa nangyari sa akin sa pagmamadali na masagot yung telepono. Ito pa ang nangyari sa akin. Kaya lesson learned na kailangan pag may emergency na nasa taas, dahan-dahan lang kasi ay yung alanganin ba pag nagbaba ka. Pag nagbaba nga ako, nakaharap ako kasi pag nakatalikod, matutumba yung hagdan. Yung dito kasi sa baba, hindi ito yung higaan ko. May hagdan din doon kasi ako sa anak ng lolo namin. Kaso sinabihan ako ni ma'am na dito ako magstay sa baba. Tutulungan ko yung yung friend ko dito na dito talaga na nagtatrabaho. Kasi mahirap alagaan si Lolo, kailangan dalawa yung mag-aalaga sa kanya, hindi pwede yung isa kasi bubuhatin nyo pa yan. So ngayon, ito yung alanganin yung yung hagdan na higaan niya. Kaya nahulog ako at nakasabit sa hook yung ko, yung braso ko. Ayan masakit. Pero tiis-tiis lang. Importante may sahod, may pera, may pangtustos sa pangangailangan ng mga anak. Nag-aaral sa
college, dalawa kasi sila, buti yung isa elementary pa lang. Pero I'm so thankful for them na hindi naman nasasayang yung pera na binibigay sa kanila, sinusuporta sa kanila, kasi ano sila sa pag-aaral talaga. Bina-value nila yung sacrifices ko dito. Sana nga next year makapagtapos na yung panganay ko sa college, o isa na lang second year college, magta third year college na next year. So thank you Lord for giving me wisdom, giving me extra strength, giving me a good life here, giving me the employer nga mga mabuot, mga mababait. Thank you for them, na kung may kailangan ka sa kanila na emergency, na manghiram, binibigyan ka talaga. Sinasabihan, how much do you want? Oh, okay, at least safe kami, at hindi kami pinapabayaan dito kahit na sa pagkain. Grabe ang ano nila sa pagkain, bumibili talaga sila. Ako hindi ako marunong magluto, bumibili sila. Yung minsan yung kapatid ko nagluluto, doon siya sa taas, ako dito sa baba, o dito siya natutulog paggabi, salitan kaming dalawa, hanggang matulog siya. Minsan pagtapos ng bihis ng diaper ni lolo, matulog siya 9 or 10, tapos minsan mag-wake up siya ng 2 to 3, and then ako naman matulog hanggang 9 or 9:30. Walang dialysis si lolo 9:30. Pag may dialysis, 9 o'clock ako nagigising para mapunasan si lolo at mabihisan, kasi yung anak niya na panganay at saka si lola, sila ang umamhati doon sa hospital para mag-hemodialysis. Nung hindi pa ako nagreklamo na na mag-stay dito every dialysis, kasi para makapagpahinga din, ako minsan ang pumupunta doon sa hospital, naghahatid or nagsusundo. So ngayon sila na lang. Okay din naman para makapag-rest din ako. Para matrabaho ko yung mga trabaho dito, na maglinis, maglaba ng mga damit ni lolo, kung ano pa mga gagawin dito, at pagbalik niya, magluto ng pagkain niya. Iniinit din naman kasi nilalagay sa injet tube. So yun ang ginagawa ko. So thankful din ako sa Panginoon, kasi ito lang ang ito lang ang na sa akin, yung namaga lang. Hindi naman siguro na yung buto, kasi hindi naman masyadong masakit. At dito ko masakit din, pero okay lang. Pag mag-uwi lang sa Pilipinas, yun lang ang ipa-massage lang, kasi masakit talaga. Yung stress, andyan, yung problema andyan parati. Hindi natin maiwasan yan, kaya yung ginagawa ko minsan para maibsan yung mga yung mga problema, yung mga stress, yung mga pag-alala sa mga anak, ito yung ginagawa ko. Ayan, nagko-cross stitch ako. Yan lang yung libangan ko dito para mawala yung problema, stress, pangamba, yung pag-alala sa mga anak. So mahirap maging OFW, guys. Ayan, mahirap talaga, kasi walang excuses pag trabaho talaga. Kahit na may nindang sakit o yung nararamdaman mo, wala silang pakialam, basta trabaho ka. Kaya nga pag OFW talaga, grabe. Dito ko lang naranasan, kasi first time ko talaga na pumunta dito sa Hong Kong para mag-DH, para magtrabaho sa bahay. Buti na lang sa akin, kasi mababait yung mga employer ko, yung matanda. Minsan binibigyan kami ng pera ng matanda, at saka sa pagkain talaga, bili niya ng bili.
Na yun minsan nagpapasalamat lang kami na kasi sa iba kasi grabe talaga yung trabaho nila, minsan wala pang pagkain, puro lang noodles, kami makapagpili kami ng pagkain na gusto namin. So maybe matatapos na din yung yung kontrata ko next year, March 2026. So siguro babalik pa ako kasi yung mga anak ko hindi pa tapos sa pag-aaral. Tiis-tiis lang. Sana in God's grace ipagpalain na makapagtapos at makapagtrabaho yung mga anak natin. Blessings na yun. At makapag-rest na po tayo, na makauwi na tayo for them, na makasama sila, na pinipray ko na maging successful sila sa career nila, na makapagtapos, bibigyan ng good health at magandang trabaho balang araw. Tiis lang. Ganyan kasi yung mga nanay. Gagawin ang lahat para sa mga anak. Hindi natin matiis yung anak natin na makita na nabudlayan ba, nahihirapan. Kaya pinapanalangin ko na lang na balang araw makapagtapos at maging successful sila at bigyan na sila ng good health sa pang-araw-araw at magiging okay sila parati. So yun lang guys. Sana suportahan po ninyo yung channel kong ito kasi bago pa lang po ako. Please subscribe po, like, comment, and share. Thank you so much. Bye-bye. Have a blessed day to everyone. Thank you so much. Please subscribe po. Thank you. I love you all.